Hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli itutunghayan ng ating pagbasa para sa araw po ng Martes, Enero 28, taong 2025. Hahawin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 3, mga talatang 31 hanggang 35. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon naman maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang refleksyon o pagsasadiwa ay hahangin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2025. Mapapansin po natin sa ating pagbasa na noong mga panahon na yon, si Jesus ay nasa isang pangangaral. At sa gitna ng kanyang pangangaral ay dumating ang kanyang ina at mga kapatid at nakita ito ng mga tao at sinabi sa kanya, ano ba ang dahilan bakit dumating sa gitna ng pangangaral ang kanyang ina at mga kapatid? Sapagkat noong mga panahon na yon, may mga kumakalat na balita o chismis, paninira, haka-haka kay Jesus. Na si Jesus ay inaalihan ng masamang espiritu, na si Jesus ay nasisiraan, marami na pang-aakusa ang ginagawa ng mga kalaban ng ating Panginoong Jesus noong mga panahon na yon. So, ang kanilang pagdating, maaaring ito'y isang paraan ng pagsundo o pagliligtas, iiwas si Jesus ng kanyang ina at mga kapatid sa mga taong naroon sa kanilang kapaligiran o sa mga taong nagbabanta sa kanyang buhay. Kaya lang, pagdating kay Jesus, nang ito'y malaman niya, alam din naman niya kung ano ang kanilang sadya. Ngunit sinasabi ng ating Panginoong Jesus na tiningnan ang kanyang mga kausap. Sino ang aking ina at mga kapatid? At pagkatapos ay itinuro niya ang mga taong nasa kanyang palibot at sinabi niya, ito ang aking ina at mga kapatid. Binaliwala ba niya ang kanyang ina at mga kapatid, ang kanyang mga kamag-anakan noong mga panahon na yun? Hindi. Ang gusto lamang tukuyin ng ating Panginoong Jesus ay ang ina at kapatid niya in spiritual, sa spiritual na kalalagayan. Kaya ano ang sabi niya sa kanyang mga kaharap at kausap? Sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Tingnan po ninyo. Paano naging ina at kapatid ni Jesus yung mga tao sa kanyang palibot, sa kanyang kapaligiran, samantalang hindi naman sila magkakamag-anak o magkakadugo. Sapagkat, sabi niya, ang tumatalima sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Sila ay nagiging kapatid kapag sumusunod, tumatalima, nagsasagawa, tumutupad ng mga aral na itinuturo ng Diyos. Kung paanong sinasabi niya na siya ay sumusunod sa kalooban ng kanyang ama. Sabi nga, hanggang kamatayan ang kanyang pagsunod. May mga panahon at pangangaral si Jesus na nang ang mga alagad ay dumating na mayroon siyang kausap na isang babaeng taga Samaria. Ang tanong agad sa kanya ng kanyang mga alagad, Panginoon, kumain na ba kayo? Ano ang sagot ng ating Panginoon? Ang pagkain ko ay tupdin, sundin ang kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya si Jesus ay hindi nagugutom sa pagsunod sa kanyang ama. At si Jesus ay dumarami at maraming ina at kapatid sa mga taong sumusunod sa kalooban ng kanyang ama, kung paano siya'y tumatalima sa kalooban ng kanyang ama. Puntahan na po natin ang ating pong pinakasusing salita sa ating pong aklat sa Simbahay 2025 na ginamit. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ano yon? Sino ang aking ina at ang aking mga kapatid? Ipinanganak sa isang maimpluwensya at makapangyarihang pamilya si Santo Tomas de Aquino. Sa kadahilan ng ayaw siyang maging Dominikano ng kanyang pamilya, ipinakulong siya
ng mahigit 1 taon sa tore ng kanilang kastilyo. Biro mo, pahirap yun. Ipinakulong siya ng kanyang sariling pamilya. Bakit? Ayaw siyang maging Dominikano eh. Isang araw, kumuha ng babaeng bayaran ang kuya ni Tomas para akitin siya. Itinaboy niya ang babae sa pamamagitan ng pagwasiwas ng sulo rito. Alam niyo naman yung sulo, di ba, sa probinsya, yung mahaba na tubo, minsan naman ay kawayan, may ilaw, di ba? Sulo ang tawag sa atin din. So ano ang ginawa ni Santo Tomas de Aquino? Kumuha siya ng sulo. Winasiwas doon sa babaeng dinala ng kanyang kuya para akitin siya. Itinaboy niya ang babae sa pamamagitan ng pagwasiwas ng sulo dito. Marami pang ginawang paraan ng kanyang pamilya para hindi siya maging Dominikano, pero nabigo sila. Sa bandang huli, nanaig ang kalooban ng Diyos sa buhay ni Santo Tomas. No? Ang daming trials, daming pagsubok. Pero ang nagtagumpay pa din si Santo Tomas na mithiin niyang maging Dominikano. Diba? So, binaliwala ba niya ang kanyang pamilya? Dapat sundin muna natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang dapat na nangingibabaw na kalooban na dapat sundin ay ang Diyos kaysa ang tao, kahit na ang pamilya, mga hulugan man ito ng ating buhay, ng pag-uusig at pagtuligsa. Ang mahalaga, hindi natin malabag kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Sa ating ebanghelyo, iisipin na hindi iginagalang ni Jesus ang kanyang ina, pero malayo ito sa katotohanan. Ang totoo, isa itong papuri sa ating mahal na ina sapagkat sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Pagsunod po sa kalooban ng Diyos, hindi pagbawaliwala sa kanyang ina at mga kapatid. Sa ating buhay din, hinahamon din tayo ng Panginoon na maging kanyang ina at mga kapatid. Paano? Sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos tulad ni Santo Tomas de Aquino. Handa ba tayong gumawa ng mga radikal na hakbang para labanan ang tukso? Nang sa gayon ay hindi natin masaktan ang kalooban niya. Kaya ba natin? O nangingimi tayong gawin yung kalooban ng Diyos sapagkat maaring ang balik sa atin ito'y itakwil tayo, itaboy tayo, saktan tayo, hindi tayo gawan ng maganda ng ating mga mahal sa buhay. O kaya naman ay mga tao sa ating lipunan kapag hindi natin sinunod ang kanilang gusto at ang sinunod natin ay ang katotohanan ng kalooban ng ating Panginoon. Sa bandang huli, napabilang at mapabilang nawa tayo sa pamilya ni Kristo. Di ba may mga panahon na mayroon pong gustong sumunod sa ating Panginoon. Panginoon, susunod kami sa iyo. Kaya lang ay kakakasal ko pwede bang mag-honeymoon muna kami? Panginoon, susunod ako sa iyo. Kaya lang ay kakabili ko lang ng bukid, bubungkalin ko muna. Panginoon, susunod ako sa iyo. Kaya lang kakabili ko lang ng baka. Pwede ko bang matesting muna? Anong sabi ng Panginoon sa kanila? Ang anak ng tao ay wala man lang lungga, wala man lang matuluyan. Sabi niya, di ba, sa mga taong ito na gustong sumunod. Kung ibig niyo namang sumunod sa akin, limutin niya ang kanyang sarili, di ba? Limutin niya ang kanyang mga mahal sa buhay, alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun yung tinatawag na radical na action. Kaya ba natin yun? Natanggapin yung mga sumbat, hindi magagandang salita ng mga tao para lamang masunod natin ang kalooban ng Diyos, katulad ng pagsunod ni Jesus hanggang kamatayan. So, pag nilayan natin ang mga sumusunod, masdan mo, O Diyos, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban. Ang pwedeng makapagsalita at makapaghayag lamang talaga nito ay ang ating Panginoong Jesus. Sumunod ay ang mga unang mga alagad, yung tinatawag na unang martir, sapagkat naganap ito sa kanilang buhay. Hanggang kamatayan, ibinigay nila ang kanilang sarili, makasunod lamang sila sa atas tungkulin gampanin na iniatang ng ating Panginoong Jesus sa kanilang buhay. Kaya ba natin? Kaya natin yan. Sapagkat alam natin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon once na tayo nakasunod sa kanyang kalooban. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. Ito po yung ating mabuting balita, pagbasa para sa araw po ng Martes, Enero 28, taong 2025. Hinango sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 3,
mga talatang 31 hanggang 35. Ang akin lamang palaging masasabi, hayaan natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye, and I love you with the love of the Lord.